Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At matungo naman tayo sa ibang topics, mga ka-plastic. Napanood nyo naman siguro ang naganap na holdapan dito sa may Metro Manila. Na kung saan ay may isang dalawang holdapper na pinagtulungan ng isang babaeng rider na dukuti ng mga pera. Buti na lang hindi pati yung kanyang motor hindi na tangay. Ang ninakaw lang sa kanya yung mga pera, maybe cellphone, nasama siguro doon. Pero bago tayo magtungo doon, mga ka-plastic, ito po yung hinaing ng mga tao dahil sa sobrang kahirapan. At yun ang nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng kahirapan dito sa Metro Manila. At dahil dyan, mga ka-plastic, nagkaroon pala tayo ng malawakang curfew dito sa Metro Manila, mga ka-plastic. Panorin muna natin to. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay. Ang problema dito, mga ka-plastic, kung pumapayag siya na mag-iinuman sa loob ng bahay, so since may mga video okay yun, di ba kasama rin yun sa protocol ng kanilang batas sa DILG, mga ka-plastic. So ibig sabihin, pag nag-inom pala sa loob, okay lang din pala mag-ingay. Dito ako naguguluhan kay John Vic eh. Hindi ko alam kung nasa hulog pa itong utak ng taong to. Dapat ang sinabi na lang niya, literally, na bawal na talaga mag-ingay sa lahat ng aspeto. Kahit pa sabihin mo may permit. Hindi kasi rason yun, mga ka-plastic eh. Hindi kasi rason yun. Dapat, pag sinabing curfew, general yun. In general, lahat tahimik. Walang ingay pagsapit ng ganong oras. Pero hindi ako sang-ayon kay John Vic eh. Daming mga patutsyadang kondisyon. Nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock. Uhulihin namin kayo. Klaro yan ha. Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga geng-geng, rugby, mga uwas na nagtatambay ng mga bata dyan after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Ang apat, bawal na po ang video ke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo ng barkada. Pero nga lang, maraming kumakanta sa government ninyo pero hindi nyo pinapaniwalaan.
Ang gagaling kumanta ng mga yon pero sila pa yung nakulong. ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Wala po akong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ako kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Maliban, bibigyan natin ng exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Yung mga tourist hubs, in other words, yung mga gibikan dito sa Metro Manila, mag-umpisa tayo sa BGC, punta tayo sa Poblasyon, punta tayo sa Malate, punta tayo sa Rojas Boulevard, punta tayo sa Katipunan, Maginhawa, Timog, sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin ng intensified patrol. Diyan, pwedeng nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon din tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number 1, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college. Ako, may mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapipigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. Number 2, yung mga turista. Dapat safe rin sila. Number 3, yung mga nagyayabang-yabang dyan paglasing, huwag na kayong puborma kasi huhulihin na namin kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom. Diba? So tigil na yan. Pag kayo magpag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong namin kayo. Kung gusto nyo maghanap ng away, puntahan nyo ako. Anytime. Diba? Ready na Wow, ako dyan. tapang. Pero tama na yan. Tigil na yung naghahanap ng suntukan o ng away sa gitna ng mga gimikan dito sa Metro Manila. Bawal na. Ayun, tapang no? Ang iniisip ko dito, mga below 18 lang po yung mahuhuli. Paano naman yung mga nagiinuman na above 18? Na nagsa-sound trippings po dun sa labas ng bahay. At nag-iingay pa. At ang masakit dito mga kaplastik, mga hindi rin naman dun mga taga dun. Talagang actual na taga dun. Nakikidayo na lang tas dun pa magiinom sa tapat ng bahay mo. Diba? Kasi meron silang kakilala. Kaya binibigyan niya ng allowed na mag-inuman dun sa lugar na yon. Dahil dyan mga kaplastik, marami na po ang nahuli. Higit 80 ang huli sa paglabag ng curfew sa unang araw ng kanilang pagre-responde mga kaplastik. Dami pumipilang pulis. Yung damit? Uli. Ubot-ubad pa So ano mangyayari dyan? Community service o bilibid? Kung sa init ng panahon, hindi nila kaya yung init kung nasa loob naman ng bahay, bakit uhulihin? 'Di ba? Pero kung sa labas, talagang foul na yun, mga kaplastik. Tama nga naman. Sabi sa komento rito, lockdown o martial law flood control project style. Flood control ay natatabunan na. Talagang good job. Maleta flood control. Dami nagsasabi Peak PNP performance. Lights, camera, action ba to? Silent martial law na to? Ang dami kasi sinasabi ng mga netizens pero minsan kasi talagang lumulubos na tayo sa limitasyon ng bawat tao 'di ba minsan nakikita nyo may mga tambay sa lansangan, 'di ba?
Pero hindi nyo naisip na nakakasperwisyo naman talaga sila, literally. Nakaka-plastic. Kumbaga hindi para sa ikabubuti naman to mga ka-plastic Wait lang So yun, magtungo naman tayo dito sa ito yung kasi ang reason kung bakit kailangan natin ng curfew. Mga ka-plastic. Yun ay dahil lumalaganap na nga kasi ang kriminalidad dito sa Pilipinas. At lubha na nga talagang hindi na safe dito sa Metro Manila. Kaya huwag kayong magagalit mga netizens na pinapalabas ninyo na parang lights, camera in action. Hindi lang po sa Quezon City nangyayari ito mga ka-plastic, bagkus marami na rin po sa karating lugar dito sa Calabarzon. Meron na rin po dito mga nagro-rondang pulis na talagang dapat naman talaga ganun. Meron talagang pulis talaga na umuronda sa bawat barangay. Yan sa gayon, pag may nakitang mga something na illegal o tulad ng mga pag-iinom-inuman sa labas, yung mga bata na nakpakalat-kalat sa kalsada, na biruin mo 2:00 ng madaling araw, nandun pa rin sila. So hindi natin alam kung ano yung mga trippings ng mga batang yan, kung bakit nagkakaroon ng mga bata sa ganong oras na yun. Hindi natin alam kung ganito yung ginagawa nila sa mga susunod na video na ating panonorin. So ito, panoorin natin tong video na ito. Videoan mo. Wala ka. Videoan mo. Wala man lang bumaba, lab. Videoan mo. Oh, wow. Videoan mo. May patalim yung lalaki. Wala ka. Kasi kung pumalag yan, Ay, todas wala yan. ka. Grabe. Kaga naman. Wala man lang bumaba, no? Para pagtulungan. Anong araw to? Anong araw to? Anong araw? Ano mga? Ngayon lang talaga, 2:00, mag-alas 3. Anong araw, lab? Anong araw? Thursday. Thursday po ngayon. Anong oras ngayon? Mag-alas 3. Alas 3. Madaling araw na nakawan pa yung babae dito sa may sa Road 10. Diyos ko po naman. Hindi na talaga safe dito sa Pilipinas mga ka-plastic. Kaya kailangan na natin talaga ng mga ganitong aksyon. Diba? Kung makikita nyo sa video, buti nga hindi pati motor tinangay Kasi kung pumalag pa yung babae, maaaring masaksak siya. Kaysa naman buhay ang mawala, okay lang na mawala ang mga pera mo. Hindi na talaga safe dito sa Pilipinas mga ka-plastic. Diba? Ngayon nagkakaroon na ngayon ng mga illegal na gawain dito sa bansa natin. Dahil sa sobrang hirap na ng buhay. Kasalanan din naman ng gobyerno to kung bakit nagsisitaasan ng mga bilihin. Hindi dahil dito sa gidigmaan sa Middle East. Kasi ang ibang bansa naman tulad ng Korea, Japan, Australia, Russia, nakapagprepara sila. Kaya hindi nababago ang presyo ng langis nila doon. Kasi nga, may mga plans sila na ginagawa na kung saan ay preparado sila sa mga krisis na darating. Kaya hindi sila na shortage sa langis. Dito sa Pilipinas, gustong-gusto nila yung kagipitan dahil take advantage yan sa mga kurakot ng gobyerno. Kaya tuloy, ang nangyayari, since na nagtataasan ng mga bilihin, nagkakaroon ng problema sa ating ekonomiya, eto na, naging resulta. Kasunod nito, kriminalidad. At dahil dyan mga kaplastik, na-action na nito ni Mayor Isko Moreno ang mga sumunod na pangyayari. Ito po yun. So, panoorin natin yung magandang live stream ni At ipinagpapasalamat ko sa malakas na loob ng isang netizen
na nabidyohan. Eh, pakita nyo nga yung video, yung insidente. Nabidyohan. Ayan po. Binibiktima ho itong isang babae nitong dalawang gago na ito. Muntik pang saksakin. Biri mo, pera lang ang lakad eh. Doon sa sa netizen na nag-post, maraming salamat sa iyo. At dahil po diyan nandito po yung biktima na si Patricia Lopez, yung nakita nyo nakasakay sa motor kanina. Trumang-truma pa hanggang ngayon. Nangyari po yung insidente kaninang madaling araw, alas 3 sa madaling araw. Hindi ko naman maintindihan sa mga to. Kala yata nito mga to, joke kami. Sinabi ng... Anyway, Miss Lopez, you're from Nabotas. Saan ka papunta? Moriones, sa Tondo. Ito po, yung biktima. Hanggang ngayon, truma po talaga ito. Pagpasensya mo na. Meron pa rin mga malakas ng mga na masusunod ng Maynila. But I am happy that you are safe. More than anything else. Yung pera na mawawala, gamit mawawala. Ang importante sa akin, ligtas ka. Now, bilang tugon sa pang-aabuso, pambibiktima kay Patricia Lopez, gusto po namin i-update kayo. Ayan, pasok mo yung dalawa na yan. Nangangalit si Mayores ko. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Gusto na manapak. Yung uundayan ka pa ng saksak. Kilala mo itong dalawang to. Yan yung nakita mo. Sila yun. Anong mga nakuha sa'yo? Saan yung pera? Asan? Dodong. Ikaw, pangalan mo? Moises. Ikaw, Marlon. Nakanin yung pera? Pati cellphone. Ayun, ayun. Huwag ka ng ina nyo. Kunin yung cellphone ha. Hindi yung cellphone. Ba't siya si Duda? Ha? Sinungaling kami lahat ngayon. Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon. Hindi ka niya kasama. Anong ginasabi mong siya talagang tumira? Putang ina niyo, sasaksakin niyo pa yung babae eh. Panginit kayo ng laman eh. Ano si Dudong? Doon nyo piniprenda lahat ng nananakaw nyo. Na-medical na ito mga ito. Anyway, muli, kami humihingi ng pasensya sa iyo na nangyari sa iyo yan dito sa Maynila. And I hope this today will brought you justice. Ano yung pagkatawarin ko mga ito? Papailan ng complaint.
wag mong, hindi na to ano. Ha? Marami pang bibiktima yung katulad nito. Ha? I know, I can feel it. Ha? Pero, para matagumpay kami mapapayapang Manila, ang mga complainant dapat hindi umaasa. Ha? Huwag mo patatawarin ko na ito. Marami pang bibiktima ito. I hope we brought you justice today. Maraming salamat Station 1 at Don Bosco PCP. Ito yung mga pulis natin, operatiba natin. In less than a few hours, na-resolve itong kasong to. Again, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga netizen for being vigilant in participating also in our fight against criminalities in the city of Manila. Kayo'y malalakas ang loob na videoan itong mga Olonges na to, mga kriminal na to, at napapadali para sa amin ang gampanan ng aming tungkulin dahil sa inyo. Huwag ko kayo mag-aalala lagi, itatago namin lagi ang pangalan ninyo, kayo po proteksyonan namin sa mga bagay na ibinibigay nyo sa aming impormasyon. For the meantime, to the people of Manila, rest assured, bagamat tayo nasa gitna ng krisis, katulad na nasabi ko na kaninang umaga, habang kinakarap natin ang krisis sa lungsod, sa bansa at sa mundo, hindi po pwedeng mawala yung mga dapat gawin at responsibilidad ng pamahalang lokal sa kanyang mamamayan upang makapagbigay ng kapanatagan sa pamumuhay, paninirahan, pagdako, panaog sa lungsod ng Maynila ng anumang tao at sino mang tao. Ito po ang inyong lingkod. Sana po'y nakapagbigay kami ng some level of assurance that justice will be served always. At kami po'y hindi perpektong gobyerno. Itong mga lokong ito, maaring makalalagpas sila panandalian. Maaring hindi namin sila maagapan. Pero we'll make sure, matter of time, madala sila at mahuli. Pipilitin namin mapagtagumpayan na makapagbigay ng hustisya sa bawat biktima. Bibiktimahin. Sa mga Olonges, ito, ilang oras lang, huli na. Huwag niyong subukin. Pagbagong buhay na kayo. Lalo ngayon, hirap ang buhay ng tao. Tingnan niyo nangyayari sa mga biktima ninyo. Sa ating mga kababayan, hanggang dito lang po muna. Mag-iingat po kayo. Manatag kayo may gobyerno sa Maynila. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat. Exclusive for the people. Ayun lang. May gobyerno sa Maynila pero sa Cainta wala. Talagang pinamumukha nila na talagang wala. Pero kay Mayor Isko, okay siya para sa akin. Walang problema kay Boss Isko, mga kaplastic. Dahil dyan, nabalita na siya sa lahat ng social media dito sa Pilipinas, kasama ang mga ibang netizens na nakasaksi. Ayan. Dahil dito, sa kahirapan ng bansa natin, kaya nagagawa ng mga hold-upper na gumawa ng illegal. Kasi nga, di tayo tinuturuan ng tamang self-defense. Kasi kapag tayo lumaban at napatay natin ang hold-upper, tayo pa makukulong. Dito, ganito ang sistema sa Pilipinas. Kung sino nakapatay, automatically makukulong. And kahit naman na may reason ka na pinotektahan mo ang sarili mo. Pero ang gagawin mo na lang talaga ay wag na lang manlaban para hindi ka na lang mapatay. At mabuti na lang talaga yung motor ni ate hindi natangay.
Kasi kung nagkataon, saan po pupulutin si ate? Mga ka-plastic. Kabaligtaran, di ba? Dati riding in tandem. Ang kumukuha sa mga hold-upper yung mga karaniwan ng mga hold-upper mga riding in tandem. Pero ngayon sa issue na ito, kabaligtaran hindi riding in tandem. Talagang dalawa sila literally na manually silang naglalakad, nagsusulisip ng mga taong pwede nilang nakawan. And then yun na. Kaya nga, and that's the reason why kung bakit hindi magandang mamasyal sa Metro Manila Kasi nga sa mga ganyan marami kasing tulonggis sa Maynila Sa Road 10 daw yan nangyari. Sabi nga dito sa netizens na si Kitel Candel, Road 10 na naman. So, ibig sabihin nun, hindi na isang beses to nangyayari sa Road 10 Maynila. Maraming beses na po. Kaya sa mga dadaan po dyan, lalo na kung matraffic sa Road 10, wag na po kayo magtangkan dumaan dyan. Maghanap po kayo ng alternatibong lugar na hindi po kayo dadaan sa Road 10 para na sa gayon na hindi po kayo ma-hold up. Pangalawang tip, para sa mga motorista, hanggat maaari yung mga cellphone ninyo, wallet, ay itago ninyo, ay mas secured ninyo sa motor ninyo. May mga compartment naman yan, doon ninyo itago. Sa gayon ma-hold up ka man, hindi na nila magagawang gawin yan. Kung itangay man nila yung motor mo, there's no other choice na ibigay. Sa naman manlaban ka, di buhay naman ang nawala. Gaya nga na sinabi ni Mayor Isko. So yun. At magsasara na po itong ating venue. At baka tayo maabutan. So hopefully, mag-ingat-ingat na lang po tayo. Kaya nga nauso ang curfew dito sa Metro Manila. Yun ay dahil para maiwasan ng mga criminal elements dito sa lansangan pagsapit ng gabi. Eto, partida, 3 a.m. Madaling araw tumitira ang mga hold-upper. So wala namang pinipiling oras ang hold-upper as long as meron silang mapoprospect na tao na bibiktimahin nila. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.